300,000 piso. Iyon ang numerong nakasulat sa puting papel na hawak ni Jacqueline. 300,000 piso. Paulit-ulit na umikot ang mga salita sa kanyang isipan, parang sirang plaka na walang katapusan. Ang mga letra at numero ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, nanunuya ng iinsulto. Naramdaman niya ang malamig na paggapang ng kaba mula sa kanyang batok hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Hindi ito basta-basta numero. Ito ang presyo ng isang pag-asa. Ang halaga ng buhay ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kumakawalang kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang humiti bago maingat na itinupi ang hospital bill at isinilid sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Pagpihit niya ng seradura ng pinto ng kwarto, ang ngiting iyon ay nakapaskil pa rin sa kanyang mga labi, isang maskarang pinilit niyang isuot. Naini. Malambing niyang tawag. Nakahiga sa puting kama ng ospital si Elena Reyes, ang kanyang ina. Maputla ang mga labi nito at may bahagyang namumuong pawis sa noo, pero nang makita siya, isang matamis na ngiti ang sumilay dito. Jack, anak. Kanina ka pa ba? Kumain ka na ba? Kararating ko lang po, Nay. At opo, kumain na ako, pagsisinungaling ni Jack, kasabay ng pag-upo sa silyang katabi ng kama. Inabot niya ang kamay ng ina at marahang hinaplos. Malamig ito, pero para kay Jack, ito ang pinakamainit na bagay sa buong mundo. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Heto, medyo masakit pa rin ang dibdib, pero ayos lang, sabi ni Elena, pilit na itinatago ang hirap sa paghinga. Huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Huwag kang magpapagutom, ha? Tumango lang si Jack. Hindi niya kayang magsalita. Kung magsasalita siya, baka bumigay ang pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso. Baka bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang ina, ang bawat guhit sa mukha nito na sumisigaw ng sakit at pagtitiis. At lahat ng iyon ay dahil sa pera. Dahil sa 300,000 pisong kailangan nilang ideposito para sa operasyon sa puso nito. May nahanap ka na bang trabaho, anak? Mahinang tanong ni Elena, puno ng pag-asa ang boses. Dito na naman ang isa pang kasinungalingan. Opo, Nay. May interview nga po ako mamaya. Sa isang malaking kumpanya sa Makati. Huwag po kayong mag-alala, magiging okay ang lahat. Pinisil niya ang kamay nito. Magpagaling po kayo, ha? Iyon lang ang kailangan kong isipin. Ilang oras pa ang ginugol ni Jack sa tabi ng kanyang ina, nagbabasa ng libro, nagkukwento ng mga nakakatawang bagay na wala namang katotohanan, lahat para lang maibsan ang lungkot sa mga mata nito. Pero habang papalapit ang oras ng kanyang interview, ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Ang Davila Group of Companies. Naglalakihan ang mga gintong letra sa tuktok ng isang napakataas na gusaling salamin. Napalunok si Jack. Ang lamig ng aircon sa lobby ay tila nagielo sa kanyang balat. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na halos masilaw siya. Ang mga taong naglalakad sa paligid niya ay nakasuot ng mga mamahaling damit at amoy pabango na siguradong mas mahal pa sa isang buwang upa niya sa bahay. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan sa gitna ng isang piging. Nakayuko siyang naglakad papunta sa reception desk. Miss, may interview po ako para sa janitorial position. Ang babae sa desk, na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagkadiri bago itinuro ang isang pinto. 8th Department. Doon ka maghintay. Sa loob ng EUC, isang mabait na babae ang nag-interview sa kanya. Maayos ang naging takbo ng usapan. Sinagot ni Jack ang lahat ng tanong ng may kumpiyansa. Kailangan niya ang trabahong ito. Kahit anong trabaho. Para sa nanay niya. Mukhang kwalipikado ka naman, Giga Reyes, sabi ng EC manager, nakangiti. May karanasan ka at mukha namang masipag. I think we can. Hindi natapos ng babae ang kanyang sasabihin nang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Isang matangkad na lalaki ang pumasok na tila pag-aari niya ang buong gusali. Nakasuot ito ng isang itim na suit na halatang mamahalin at ang buhok nito ay maayos na nakasgel pabalik. Gwapo sana, pero ang anyo ng mukha nito ay puno ng inis. Lilway Coffee. Where is Jimmy Coffee? Mariin itong tanong, hindi man lang tumitingin sa kanila.
Sir Rico, pasensya na po. Papahatid ko na po, mabilis na sagot ng EC manager, biglang nataranta. I need it now, sigaw ng lalaki. Sa pagmamadali ng EC manager na tumayo, nasagi nito ang isang baso ng tubig sa kanyang mesa. Sa isang iglap, tumapon ang tubig, diretso sa nangingintab at mamahaling sapatos na katad ng lalaki. Natahimik ang buong kwarto. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki, na tinawag na Sir Rico, ang kanyang tingin sa basang sapatos. Ang kanyang panga ay nagtiim, at ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit ng itaas niya ang tingin. Pero hindi sa GC manager siya tumingin, kundi kay Jack, na siyang pinakamalapit sa natapunang tubig. Ano to, halos pasigaw niyang sabi, ang bawat salita ay may diin. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Nanlaki ang mga mata ni Jack. Po. Pero hindi po ako. Huwag ka nang magdahilan, putol ni Rico sa kanya. Alam mo ba kung magkano to? Siguradong mas mahal pa sa buong buhay mo. Mga taong tulad ninyo walang ginawang tama. Pababayaan, pabaya. Naramdaman ni Jack ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan at galit ay nagsimulang kumulo sa loob niya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi siya ang may kasalanan, na ang lalaking ito ay isang aroganting walang modo. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang takot sa mukha ng EC manager. Naintindihan niya. Ito ang amo. Ang may-ari. Ang hari. Yumuko na lang siya. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya, umismid si Rico. Tiningnan niya si Jack mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa ng isang katulad mo dito? Mag-a-apply? Huwag ka nang umasa. Sa kumpanyang ito, hindi kami tumatanggap ng mga tanga at pabaya. Pagkasabi noon, tumalikod ito at padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan si Jack na nakatayo, nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng 10 beses sa harap ng maraming tao. Ang NEC manager ay lumapit sa kanya, puno ng awa ang mga mata. Pasensya ka na, Via Reyes, sabi nito. Si Sir Rico de Villa yon, ang si. Mainitin talaga ang ulo. Pero, I'm sorry, sa tingin ko, hindi na kita matatanggap. Narinig mo naman siya. Tumango si Jack, pilit na ngumiti kahit pakiramdam niya ay dudurugin na ang kanyang puso. Okay lang po. Salamat po sa oras ninyo. Lumabas siya ng gusali na parang isang sundalong sugatan mula sa digmaan. Ang pag-asang dala niya kanina ay naging abo. Paano na ang nanay niya? Saan siya kukuha ng 300,000 piso? Habang naglalakad sa ilalim ng init ng araw, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Pagdating sa bahay, umupo siya sa isang sulok ng kanyang maliit na kwarto, yakap ang kanyang mga tuhod. Doon niya ibinuhos lahat ng kanyang sama ng loob. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Nang biglang tumunog ang kanyang mumurahing cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello, mahina niyang sagot. Hello, is this Jacqueline Reyes? Tanong ng isang pamilyar na boses. Ang boses ng EC manager mula sa sisi. Oo po, ako nga po, sagot ni Jack, nagtataka. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng babae sa kabilang linya. Ernest Reyes, may pagbabago sa desisyon. You're hired. Pwede ka nang magsimula bukas. Natigilan si Jack. Po. Talaga po? Paano po nangyari? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Nang magsalita muli ang EC manager, ang boses nito ay tila bumubulong at may kakaibang tono, puno ng pag-iingat. Si Ines de Villa mismo ang tumingin sa papeles mo. Good luck, Ima Reyes. Kakailanganin mo iyan. Bago pa man makasagot si Jack, ibinaba na ng babae ang tawag. Naiwan siyang hawak ang cellphone, ang isip ay puno ng pagkalito. De Villa. Ang aroganteng zihi na humamak sa kanya. Bakit? Anong ibig sabihin ng kakailanganin mo yan? Isang panibagong uri ng kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi kaba dahil sa isang panganib na hindi niya maintindihan. Masyado kang matigas, Rico. Masyadong nakakahon. Ang mga salita ng kanyang ama, si Don Alfredo de Villa,
ay tila nakaukit pa rin sa isipan ni Rico, isang oras matapos ang kanilang pribadong pag-uusap. Mariin niyang hinilot ang kanyang sentido habang nakatitig sa mga nagtataasang gusali mula sa salaming bintana ng kanyang opisina. Presyon. Iyon ang naramdaman niya. Isang presyon na hindi lamang nagmumula sa trabaho, kundi sa bigat ng apelyidong dala-dala niya. Kailangan mong matutong tumingin sa potensyal ng tao, hindi lang sa kanilang resume o sa panlabas na anyo, dagdag pa ng kanyang ama kanina. Napakunot ang noo ni Rico. Potential. Paano siya makakakita ng potensyal kung ang mga taong nakakasalamuhan niya ay pawang mga palpak? Tulad ng babae kahapon. Ang babaeng mukhang tomboy na walang pakundangang nagbasa sa kanyang sapatos na libo-libo ang halaga. Napatiim ang kanyang bagang nang maalala ang itsura nito, ang kupas na pantalon, ang simpleng t-shirt, at ang mukha nitong walang emosyon kahit na matapos niya itong hiyain. At ang mas nakakainis pa, nalaman niyang natanggap pa rin ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang pumasok sa isip ng EUC, o baka naman ang kanyang ama. Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng panibagong inis sa kanya. Kailangan niya ng kape. Tumayo siya at lumabas ng kanyang opisina, ang bawat hakbang ay may bigat. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo ng ika-4 na palapag, isang pamilyar na figura ang nahagip ng kanyang mga mata. Doon, sa dulo ng hallway ay ang babae. Si Jacqueline Reyes. Nagmamapito ng sahig. Huminto si Rico at pinanood ito. Ang paraan ng paghawak nito sa mop ay tila walang gana. Ang bawat kumpas ay mabagal at para sa kanya, hindi sapat ang puwersa para matanggal ang dumi. Tiningnan niya ang sahig na dinaanan na nito. Basa ito pero hindi kumikinang. Hindi ito ang standard ng Davila Group. Hoy, malamig niyang tawag. Natigilan ng babae at dahan-dahang lumingon. Nang makita siya, walang nagbago sa ekspresyon nito. Walang takot, walang gulat. Tila isa lang siyang ordinaryong empleyado. Lalo siyang nainis. Anong pangalan mo? Tanong niya, kahit alam na niya. Jack po, sagot nito. Jack, umismid siya. Hindi iyan ang itinanong ko. Ang buong pangalan mo. Jacqueline Reyes po, sir. Well, Jacqueline Reyes, sabi niya, dahan-dahang lumapit. Ganito ba ang turo sa iyong maglinis? Tingnan mo to. Itinuro niya ang sahig. May mga marka pa rin ang sapatos. Ang sahig ay dapat kumikinang pagkatapos mong lampasuhin. Hindi yung binabasa mo lang. Ginagawa mo bang tanga ang kumpanyang ito para bayaran ka sa ganitong klase ng trabaho? Hindi ito sumagot. Nakayuko lang ito at mas hinigpitan ang hawak sa mop. Ang pananahimik nito ay mas lalong nagpagalit kay Rico. Ulitin mo, utos niya. At sa susunod, siguraduhin mong tama na ang trabaho mo. Dahil sa bawat pagkakamali mo, ako ang napapahiya. Tumalikod siya nang hindi na hinintay ang sagot nito. Pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kailangan lang nilang malaman kung sino ang amo. Makalipas ang ilang oras, habang papunta siya sa isang meeting, muli niyang nakita si Jacqueline. Sa pagkakataong ito, nakatayo ito malapit sa water dispenser, kausap ang isa pang janitor. Nagtatawanan sila. Isang malamig na inis ang muling gumapang sa kanya. Ito ba ang klase ng empleyadong pinoprotektahan ng kanyang ama? Mga tamad na nag-aaksaya ng oras ng kumpanya? Ednet Reyes, tawag niya, sapat lang ang lakas para marinig ng dalawa. Agad na tumahimik ang mga ito. Ang kasama ni Jacqueline ay halos mapatalon sa takot at mabilis na yumuko. Pero si Jacqueline, muli ay tumingin lang sa kanya, naghihintay. Oras ng trabaho ngayon, hindi oras ng tsismisan, mariin niyang sabi. Kung binabayaran ka ng kumpanyang ito, inaasahan kong magtatrabaho ka sa bawat minuto. Naintindihan mo? Opo, sir, mahinang sagot nito, pero sa tingin ni Rico, may bahid ng pagsuway sa mga mata nito. Nagpatuloy siya sa paglakad, pero ang inis niya ay hindi nawala. Buong araw, tila sinusundan siya ng anino ng babaeng iyon. Sa bawat sulok na kanyang puntahan, nandoon ito, nagpupunas ng salamin, nag-aayos ng mga halaman, nagwawalis. At sa bawat pagkakataon, nakakahanap siya ng mali. Isang maliit na alikabok sa dahon. Isang bahid sa salamin. Lahat ay sapat na dahilan para pagsabihan niya ito. Gabi na nang matapos ang kanyang huling meeting. Pagod na pagod siya. Gusto na lang niyang umuwi.
Pumasok siya sa elevator na maghahatid sa kanya pababa sa parking. Habang pasara na ang pinto, isang kamay ang humarang dito. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Jacqueline Reyes, bit-bit ang isang malaking itim na plastic bag ng basura. Silang dalawa lang. Natahimik ang loob ng elevator. Tanging ang mahinang ugong ng makina ang maririnig. Nakatayo si Rico sa isang sulok, habang si Jacqueline naman ay sa kabilang dulo, nakayuko. Naamoy ni Rico ang bahagyang amoy ng pawis at panlinis mula rito. Napangiwi siya. Hindi niya napigilan ang sarili. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito, nagsimula siya, ang boses niya ay kalmado pero puno ng yelo. Siguro may kilala ka. Siguro naawa lang sa'yo ang EUC, pero gusto kong malaman mo di. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng paghamon. Nababantayan kita, pagpapatuloy niya, tinititigan ito ng diretso sa mata. Bawat galaw mo. Bawat pagkakamali mo. At sa unang pagkakataon na bigyan mo ako ng sapat na dahilan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa ulit sa gusaling ito. Malinaw. Hindi ito sumagot. Nakipagtitigan lang ito sa kanya. Tila isang digmaan ng mga titig ang nagaganap sa maliit na espasyong iyon. Ting! Bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Saktong-sakto, sa labas nito ay nakatayo ang kanyang ama, si Don Alfredo, na tila naghihintay. Nakita ni Don Alfredo ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang paraan ng pagkakatingin ni Rico kay Jacqueline, at ang tahimik na pagsuway sa mga mata ng babae. Mabilis na yumuko si Jacqueline. Sir, sabi nito sa kanila bago mabilis na lumabas, dala ang basura. Sinundan ito ng tingin ni Rico hanggang sa mawala ito sa paningin. Isang ngisi ng tagumpay ang namutawi sa kanyang labi. Rico. Nawala ang kanyang ngisi nang marinig ang malamig na boses ng kanyang ama. Humarap siya dito. Ang mukha ni Don Alfredo ay seryoso, walang mababasang emosyon. Sumunod ka sa opisina ko, utos nito, bago tumalikod at naglakad pabalik sa elevator na para sa mga executive. Napakuyom ng kamao si Rico. Sumunod siya, ang isip ay puno ng pagtataka at kaba. Pagdating nila sa opisina ng ama, umupo ito sa kanyang silya at tiningnan siya ng matagal. Bakit? Tanong ni Don Alfredo, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bakit tila may personal kang galit sa janitor na iyon? Patawarin mo ako, anak ko di. Ang mga salitang iyon, puno ng pagsisisi at sakit mula sa kanyang ama, ay umalinggaw-ngao sa isipan ni Jack. Kahit pa ilang araw na ang lumipas mula nang mahimatay ito sa gitna ng nakakabinging pag-amin ni Beatrice, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat. Ang pagbagsak ng katawan ni Don Alfredo sa sahig, ang gulat sa mukha ng lahat, at ang ingay ng ambulansya na tila isang hudyat ng katapusan at simula. Ngayon, nakaupo siya sa isang upuan sa labas ng Ang puting pader ng ospital ay tila sumasakal sa kanya. Parehong ospital, magkaibang kwarto, magkaibang pasyente, pero parehong bigat sa dibdib. Sa kabilang palapag, nagpapagaling ang kanyang ina mula sa matagumpay na operasyon. Dito naman, ang kanyang ama ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang ama na ngayon niya lang nakilala, sa pinakamasaklap na paraan. Jack. Napaangat siya ng tingin. Si Rico. Nakatayo ito sa kanyang harapan, may dalang-dalawang tasa ng kape. Ang dating aroganteng sisi ay napalitan ng isang lalaking may bakas ng pagod at pagsisisi sa mga mata. Inabot nito sa kanya ang isang tasa. Salamat, mahina niyang sabi, tinanggap ang mainit na lalagyan. Umupo si Rico sa tabi niya. Ilang sandali silang natahimik, tinitingnan lang ang saradong pinto ng Kumusta si Tito Alfredo? Tanong ni Jack. Ang salitang tito ay tila banyaga sa kanyang dila, isang kompromiso sa pagitan ng sir at tatay. Stable na raw siya, pero kailangan pa ring bantayan, sagot ni Rico, ang boses ay bahagyang paos. Sabi ng doktor, mild heart attack lang. Swerte pa rin daw. Tumango si Jack. Swerte. Isang salitang hindi niya akalaing maririnig niya sa sitwasyong ito. Ikaw, kumusta ka? Tanong ni Rico, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Kumusta si Tita Elena? Okay na si nanay. Nagpapalakas na lang, sagot ni Jack. Malaki ang pasasalamat ko sa'yo, Rico. Kung hindi dahil sa tulong mo.
Huwag, putol ni Rico. Huwag kang magpasalamat sa akin, Jack. Kulang pa yan sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Yumuko ito, tila binabagabag ng sariling konsensya. Kung naniwala lang sana ako sa'yo. Kung hindi sana ako naging ganoon. Nakita ni Jack ang senseridad sa bawat salita nito. Ang dating galit na nararamdaman niya para kay Rico ay matagal nang napalitan ng pag-unawa. Pareho lang silang biktima ng isang napakalaking kasinungalingan. Tapos na yon, Rico, sabi niya. Ang mahalaga, nalaman natin ang totoo. Muli silang natahimik. Sa mga nagdaang araw, si Rico ang naging kasama niya. Ito ang nag-asikaso ng lahat sa ospital habang siya ay nakatutok sa kanyang ina. Ito ang nagbalita sa kanya tungkol sa kalagayan ni Alfredo. At ito rin ang nagsabi sa kanya na si Beatrice ay umalis na, nag-iwan ng isang sulat ng pag-amin at paghingi ng tawad bago tuluyang naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, naging sandalan sila ng isa't isa. Gusto kanyang makita, biglang sabi ni Rico. Sino? Ang papa, sabi ni Rico, tumingin sa pinto ng Kanina, bago ka dumating, nagising siya. Hinahanap ka niya. Naramdaman ni Jack ang pagtibok ng kanyang puso. Takot. Pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ito. Ang lalaking dahilan ng lahat ng paghihirap nila ng kanyang ina, kahit pa ito man ay biktima rin. Hindi ko alam, Rico, umiling siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hinawakan ni Rico ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi mo kailangang magsalita, Jack. Ang mahalaga, nandoon ka. Kailangan ka niya ngayon. Huminga ng malalim si Jack. Tumango siya. Pinayagan sila ng nurse na pumasok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob, nakahiga si Alfredo de Villa, napapalibutan ng mga makina na patuloy na tumutunog. Maputla ito at nangangayayat, pero nang makita siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Anak ti. Mahinang tawag nito, ang boses ay garalgal. Lumapit si Jack, kasunod si Rico. Tumayo siya sa tabi ng kama. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang ama. Ang dating makapangyarihang Don Alfredo ay ngayon isang matandang lalaki na puno ng kahinaan at pagsisisi. Inabot ni Alfredo ang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Jack. Ang kamay nito ay mainit pero nanginginig. Patawad di. Muling sabi ni Alfredo, may namumuong luha sa mga mata. Patawarin mo ako sa lahat, Jack. Sa lahat ng taon na wala ako. Sa lahat ng hirap na dinanas ninyo ng iyong ina. Patawad. Hindi makapagsalita si Jack. Isang buhol ang tila nakabara sa kanyang lalamunan. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan, awa. Alam kong hindi sapat ang sorry, pagpapatuloy ni Alfredo. Pero gusto kong malaman mo hindi lumipas ang isang araw na hindi ko inisip ang iyong ina. Na hindi ko pinagsisihan ang pag-alis niya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jack. Hindi kanya iniwan, sabi niya, sa wakas ay nakapagsalita. Pinaalis siya. Alam ko, tumango si Alfredo, lalong humigpit ang hawak sa kanyang kamay. At iyon ang kasalanang habang buhay kong pagbabayaran. Sa isang sulok, tahimik na nanonood si Rico, pinipigilan ang sariling emosyon. Alam niyang ang sandaling ito ay para sa mag-ama. Nagtagal pa sila sa loob ng kwarto, nag-uusap ng walang salita. Ang paghawak ng kamay, ang mga titig, ang mga luhang tahimik na dumadaloy, lahat ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng bibig. Pagpapatawad, pag-unawa, at isang maliit na usbong ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang nagbabantay si Jack sa kanyang ama, dinalaw siya ng kanyang ina. Dahan-dahang itinulak ni Elena ang wheelchair papasok sa kwarto, tinulungan ni Rico. Nagkatinginan ang dalawang taong minsan ay nagmahala ng lubos na pinaghiwalay ng isang malupit na kasinungalingan. Walang nagsalita. Pero sa kanilang mga mata, ang lahat ay sinabi na. Umalis si Jack at Rico para bigyan sila ng privacy. Naglakad sila papunta sa isang maliit na hardin sa loob ng ospital. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng puno. Sa tingin mo, magiging okay sila? Tanong ni Jack. Naman, sagot ni Rico, nakatingin sa mga bituin. Ang tunay na pag-ibig, hindi basta-basta nawawala.
Naghihintay lang iyan ng tamang pagkakataon para maghilom. Tiningnan ni Jack si Rico. Sa liwanag ng buwan, mas nakikita niya ang pagbabago sa lalaking ito. Ang dating sihi na puno ng yabang ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay si Rico, isang taong marunong masaktan, magsisi at umunawa. Jack, sabi ni Rico, humarap sa kanya. Seryoso ang mukha nito. Gusto kong magsimula ulit. Napakunot ang noo ni Jack. Anong ibig mong sabihin? Magsimula tayong dalawa. Hindi bilang sihi at janitor. Hindi bilang mga taong pinagtagpo ng gulo. Gusto kong magsimula ulit bilang si Rico. At ikaw, bilang si Jack. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pwede ba? Napangiti si Jack. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na galing sa puso na ngayon ay unti-unti nang naghihilom. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon na naramdaman niyang tunay na masaya. Sige, sagot niya. Bilang si Jack. At ikaw, bilang si Rico. Sa ilalim ng tahimik na langit, sa gitna ng isang ospital na naging saksi sa sakit at paghilom, dalawang puso ang nag-umpisang muling tumibok para sa isang bagong simula. Elena. Elena Reyes po. Ang mga salitang binitiwan ni Jack ay tila nakabitin sa hangin sa loob ng malawak na opisina ni Don Alfredo de Villa. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang dating otoridad sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mawari, isang pinaghalong gulat, sakit at pag-asa. Napahawak ito sa dibdib at sa isang saglit, inakala ni Jack na aatakihin ito sa puso. Sige na makakaalis ka na, Hija, utal na sabi ni Don Alfredo, umiiwas ng tingin at itinuon ang pansin sa mga papeles sa kanyang mesa, kahit halatang hindi naman iyon ang binabasa. Naguguluhang tumango si Jack. Salamat po ulit, sir. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng opisina, ang isip ay puno ng tanong. Bakit ganoon na lang ang reaksyon nito sa pangalan ng kanyang ina? Kinabukasan, ang mga tanong na iyon ay mas lalo pang nadagdagan. Papasok pa lang siya sa building, suot ang kanyang uniforme ng janitor, nang harangin siya ng GC manager na ngayon ay nakangiti ng malapad. Enes Reyes. Good morning. Kanina ka pa namin hinahanap. Po. Bakit po? Kinakabahang tanong ni Jack. Iniisip niya, baka nagbago na naman ang isip ng kumpanya. Baka sesantehin na siya. Congratulations, masayang sabi ng babae, iniabot sa kanya ang isang brown envelope. You're promoted. Natigilan si Jack. P-promoted po. Binuksan niya ang envelope. Sa loob ay isang opisyal na memo. Nakasaad doon ang kanyang pangalan, Jacqueline Reyes. At ang kanyang bagong posisyon, Office Support Staff, Office of the Chairman. May kasama itong malaking aumento sa sahod. Ang sahod na iyon sapat na para sa deposito sa operasyon ng kanyang ina. Dahil daw sa ipinakita mong bilis ng pag-iisip at katapangan noong nagkaroon ng baha kahapon, paliwanag ng GC manager. Si Chairman de Villa mismo ang nag-utos. Pakiramdam ni Jack ay nananaginip siya. Siya. Mula janitor sa opisina na agad ng chairman. Hindi ka panipaniwala. Pero hindi siya pwedeng tumanggi. Kailangan niya ang pera. Pero ano po ang gagawin ko? Simple lang. Sasagutin mo ang telepono, aayusin ang schedule niya, magtitimpla ng kape. Mga ganoong bagay. Halika, isuot mo na to. Iniabot sa kanya ng babae ang isang paper bag sa loob, isang pares ng kulay abong slacks, puting blouse, at isang blazer na may logo ng IF. Habang naglalakad siya papunta sa comfort room para magbihis, narinig niya ang mga bulungan. Siya iyon, di ba? Yung bagong janitor. Narinig ko, itinaas daw ni Don Alfredo mismo. Kiete. Anong meron? Baka may ginawang espesyal para ma-promote agad. Pinilit ni Jack na huwag pansinin ang mga iyon. Pero sa loob ng cubicle, habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin suot ang bagong uniforme, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Pakiramdam niya ay isa siyang manloloko na nakasuot ng damit na hindi para sa kanya. Ang tela ay makati sa kanyang balat na sanay sa lumang t-shirt. Ang sapatos na may kaunting takong ay halos ikadapa niya. Paglabas niya, mas lalong lumakas ang bulungan. Yumuko na lang siya at naglakad papunta sa kanyang bagong destinasyon,
isang maliit na mesa sa labas mismo ng pinto ng opisina ng chairman. Bago pa man siya makaupo, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig, nagmumula sa loob ng opisina ni Don Alfredo. Nagtataas ito ng boses. Si Rico. Ano to, pa? Promotion. Para sa isang janitor na kahapon ko lang nakilala? Are you serious? Galit na tanong ni Rico. I saw potential in her. She's smart and resourceful. End of discussion, Rico, mahinahong sagot ni Don Alfredo. Potential. O baka naman nagpapakute lang sa'yo, kaya mo binigyan ng pabor. Pa, hindi ka na bumabata. Madali kang mauto ng mga taong mukhang kaawa-awa. Isang malakas na kalabog ng kamay sa mesa ang narinig ni Jack. Watch your words, Rico. Desisyon ko ito bilang chairman ng kumpanyang ito. At wala kang pakialam doon. Natahimik sa loob. Maya-maya, bumukas ng malakas ang pinto at lumabas si Rico, namumula ang mukha sa galit. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Rico ay puno ng pagkasuklam. Ikaw, sabi nito, dinuduro siya. Ano man ang binabalak mo, itigil mo na. Hindi ako tanga tulad ng ama ko. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Hindi nakasagot si Jack. Tumalikod si Rico at naglakad palayo, naiiwan si Jack na nanginginig ang mga kamay. Nang araw na iyon, isang matikas at eleganting babae ang dumating. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida at mga alahas na kumikinang. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Huminto ito sa harap ng mesa ni Jack. And who might you be? Tanong ng babae, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. J. Jacqueline Reyes po. Bagong office support staff po ni Chairman, sagot ni Jack. I see. So, you're the heroine. I'm Beatrice de Villa. The chairman's wife. Biglang kinabahan si Jack. Ang asawa. Si Ginang de Villa. Yumuko siya ng bahagya. Good morning po, ma'am. Get me some tea, utos ni Beatrice, bago pumasok sa opisina ni Alfredo. Nanginginig na nagtimpla si Jack ng tsaa. Pinilit niyang maging maingat. Nang dalhin niya ang tasa sa loob ng opisina, nakita niyang nakangiting nag-uusap ang mag-asawa. Here's your tea, ma'am, sabi ni Jack, maingat na inilapag ang tasa sa mesa. Sa pag-urong niya, biglang ikinumpas ni Beatrice ang kanyang kamay na para bang may itinuturo. Tumama ang kamay nito sa braso ni Jack, dahilan para matapon ang mainit na tsaa, diretso sa puting blouse ni Jack. Aray, napasigaw si Jack sa init. Oh, if my goodness. I'm so sorry, sabi ni Beatrice, pero ang tono nito ay puno ng sarkasmo. Look what you've done. You clumsy girl. Ang mura pa naman ng damit na iyan, siguradong madaling mamansahan. Naramdaman ni Jack ang pag-init ng kanyang mukha, hindi dahil sa mainit na tsaa, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Nakatayo lang si Don Alfredo, hindi alam ang gagawin. Nang mga sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Rico. Nakita niya ang lahat, ang basang blouse ni Jack, ang ngisi sa labi ni Beatrice, at ang pagkailang sa mukha ng kanyang ama. Naglakad ito papalapit, ang mga mata ay nakatuon hindi kay Jack, kundi kay Beatrice. May malamig na galit sa kanyang tingin. Kinuha niya ang isang panyo mula sa bulsa ng kanyang suit. Walang salitang lumapit siya kay Jack. Inabot niya ang panyo. Linisin mo iyan, mahina niyang sabi. At habang nakatingin sa kanya ang lahat, bumulong siya, sapat lang para marinig ni Jack. Huwag mong ipakita sa kanyang nanalo siya. Kailangan kong makita ang proposal para sa community outreach program bago matapos ang araw na ito. At gusto kong magtulungan kayo ni Jack para buuin iyon. Ang utos ni Don Alfredo ay parang isang mabigat na kadena sa mga paa ni Rico. Magtulungan? Sila ni Jacqueline Reyes? Ang babaeng sa tingin niya ay isang oportunista na may itinatagong motibo. Para kay Rico, hindi ito utos para sa isang proyekto, kundi isang pagsubok. Isang paraan ng kanyang ama para ipamukha sa kanya na mali siya. At kinamuhian niya ang pakiramdam na iyon. Kaya naman, nang pumasok si Jack sa conference room na inilaan para sa kanila, isang malamig at walang emosyong Rico ang kanyang naabutan. Ang alaala ng pag-abot niya ng panyo dito noong isang araw ay mabilis niyang iwinaksi sa isip.
Iyon ay isang reaksyon sa kawalang hiyaan ni Beatrice, hindi pabor para kay Jack. Maupo ka, sabi ni Rico, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. Ito ang mga datos. Sales projections, community demographics, budget allocation. Pag-aralan mo. Kailangan nating makabuo ng isang plano na magbibigay ng pinakamalaking EA o return on investment sa kumpanya. Tumango si Jack at tahimik na umupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Kinuha niya ang makapal na folder at sinimulang basahin. Naramdaman ni Rico ang tingin nito sa kanya paminsan-minsan, pero hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya sa pagtipa sa kanyang keyboard, abala sa paggawa ng mga spreadsheet at chart. Gusto niyang patunayan na kaya niyang tapusin ito ng mag-isa, na isa lang palamuti ang babae sa proyektong ito. Makalipas ang isang oras, sa gitna ng matinding katahimikan, nagsalita si Jack. Sir Rico, mahina nitong sabi. Ano, matigas niyang sagot, hindi itinatago ang pagkainis. Sa tingin ko po, may kulang dito. Tinaasan niya ito ng kilay, sa wakas ay tinitingnan ito ng diretsyo. Kulang. Lahat ng kailangang numero ay nandyan na. Anong kulang doon? Ang puso po, diretsyo nitong sagot, walang pag-aalinlangan. Natigilan si Rico sa sinabi nito. Puso. Anong sinasabi mo? This is a business proposal, not a love letter. Ang sabi niyo po, community outreach program ito. Para sa mga tao. Pero ang lahat ng nandito ay tungkol sa kikitain ng kumpanya, paliwanag ni Jack, itinuturo ang mga papel. Paano po natin sila matutulungan kung ang una nating iniisip ay kung paano tayo kikita mula sa kanila? That's how business works, Ines Reyes. Hindi tayo charity. Pero hindi po iyon ang mararamdaman ng komunidad, giit ni Jack, ang boses ay nanatiling kalmado pero may diin. Kung gagawa po tayo ng feeding program, bakit hindi natin isama ang mga lokal na karinderya para sila ang mag-supply? Kung magbibigay tayo ng school supplies, bakit hindi po tayo mag-partner sa mga maliliit na tindahan sa lugar nila? Matutulungan na natin ang mga bata, mabibigyan pa natin ng negosyo ang mga magulang nila. Mas may puso po at mas pangmatagalan ang epekto. Hindi lang isang beses na tulong, kundi tulong na umiikot. Sandali siyang natigilan. Napatingin siya sa mga numero sa kanyang screen at biglang nagmukha itong walang buhay. Bakit hindi niya naisip yon? Isang simpleng ideya pero mailaman. May lohika. Napilitan siyang aminin sa sarili niya, matalino ang babae. Hindi lang basta matalino, mayroon itong uri ng talino na hindi nababasa sa libro, kundi natututunan sa kalsada, sa tunay na buhay. Okay, sabi niya, pilit na pinipigilan ang anumang bahid ng paghanga sa kanyang boses. Develop that idea. Gawan mo ng cost analysis. Tumango si Jack, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting nagbigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Rico, ibinalik ang atensyon sa laptop, pero ang imahe ng ngiting iyon ay tila nag-iwan ng marka sa kanyang isipan. Lumipas ang mga oras. Dumilim na sa labas at isa-isa nang nagsiuwian ang mga empleyado. Ngunit sila ni Jack ay naroon pa rin, abala sa pagbuo ng proposal. Ang conference room ay napuno ng katahimikan, tanging ang tunog ng kanilang mga keyboard at ang kaluskos ng mga papel ang maririnig. Gutom ka na ba? Tanong ni Rico, hindi na malayang lumabas iyon sa kanyang bibig. Nag-angat ng tingin si Jack, tila nagulat. Medyo po. Magpa-deliver na lang tayo, sabi ni Rico. Kinuha niya ang telepono. Anong gusto mo? Kahit ano na lang po, sir. Okay na po ako kahit sa instant noodles lang sa pantry. Yumiling si Rico. Ako ang nagyaya. Ako ang bahala. Nag-order siya ng pizza at pasta, mga pagkaing malayo sa karaniwan niyang kinakain. Habang kumakain sila sa mahabang mesa, ang katahimikan ay naging medyo hindi komportable. Para basagin ito, nagtanong si Rico. Bakit ka ganoon kasipag? Nagulat si Jack sa tanong. Po, ang sabi mo kahit anong trabaho. Ang sabi mo sa interview, gagawin mo ang lahat. Bakit? Yumuko si Jack at pinaglaruan ang pasta sa kanyang plato. May pinag-ipunan lang po ako. Para sa nanay ko. Isang malungkot na ngiti ang muling lumitaw. May sakit po siya. Kailangan niyang maoperahan.
Kaya kailangan kong magsipag. Para sa kanya. Walang bahid ng pag-iimbot o paghingi ng awa sa boses ni Jack. Isang simpleng pahayag lang ng katotohanan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, tinamaan si Rico. Lahat ng yaman niya, lahat ng kapangyarihan niya, wala iyong halaga kumpara sa determinasyon ng babaeng nasa harap niya na handang gawin ang lahat para sa taong mahal niya. Naramdaman ni Rico ang unti-unting pagguho ng pader na itinayo niya sa paligid ni Jack. Hindi na niya ito nakikita bilang isang oportunista na may masamang balak. Nakikita niya ito bilang isang anak na mapagmahal at handang magsakripisyo. Tinapos nila ang proposal bandang 10:00 ng gabi. Pagod pero parehong may ngiti sa labi. Salamat, Jack, sabi ni Rico. At sa pagkakataong ito, sincero iyon. Salamat din po, Sir Rico. Habang nililigpit nila ang mga gamit sa mesa ni Don Alfredo na kanilang ginamit, aksidenteng nasagi ni Jack ang isang mataas na tumpok ng mga folder. Nahulog ito sa sahig at ang isa ay tumama sa gilid ng mesa. Isang malakas na kalansing ang narinig nila. Isang maliit na drawer sa gilid ng mesa, na mukhang matagal nang hindi nabubuksan, ay bahagyang bumukas. Naku, sorry po, sabi ni Jack. Yumuko siya para ayusin ang drawer. Pero sa pagtulak niya rito, nakita niya ang isang bagay sa loob. Huminto ang kanyang kamay. Nakita ni Rico ang biglaang pagbabago sa kilos ni Jack. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng pagkalito. Anong problema? Hindi ito sumagot. Dahan-dahan nitong inilabas ang isang lumang litrato na kupas na ang kulay. Nainis si Rico. Ano na naman ito? Bakit niya pinakikialaman ang gamit ng ama niya? Lalapitan niya sana ito para sawayin nang makita niya ang panginginig ng kamay ni Jack habang hawak ang litrato. Ang mukha nito ay namutla. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Rico. Sumilik siya sa litratong hawak nito. Napatda siya. Ang nasa litrato ay isang mas batang bersyon ng kanyang ama, si Don Alfredo, masayang nakangiti habang nakaakbay sa isang napakagandang babae. Ang ngiti sa mga labi ng babae ay tila nagbibigay liwanag sa buong larawan. Pero hindi iyon ang ikinagulat ni Rico. Ang mukha ng babae. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagngiti ito ay ang mukha ni Jacqueline Reyes. Hindi lang kamukha. Sila ay magkapareho. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang paghinga. Tiningnan niya si Jack, na ngayon ay nakatingin din sa kanya, ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkalito. Ang lahat ng suspetsa ni Rico ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Ang biglaang pag-promote. Ang ngayon ay nakatingin din sa kanya, ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkalito. Ang lahat ng suspetsa ni Rico ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Ang kakaibang interes ng kanyang ama. Ang litratong ito. Nagkabuhol-buhol ang lahat biglaang pag-promote. Ang kakaibang interes ng kanyang ama. Ang litratong ito. Nagkab sa kanyang isipan, bumubuo ng isang konklusyon na ayaw niyang paniwalaan, pero hindi niya uhol-buhol ang lahat sa kanyang isipan, bumubuo ng isang konklusyon na nagdulma itanggi. Ano yan? Tanong ni Rico, ang boses niya ay malamig at punuot ng lamig sa kanyang buong katawan. Ano yan? Tanong ni Rico, ang boses niya ng akusasyon. Anong ginagawa mo? Nabitawan ni Jack ang litrato na parabang nap ay mahina ngunit puno ng diin. Ang init at pag-unawa na nagsimulang mamuo sa pag-aso siya. Bumagsak ito sa sahig, nakaharap. Wala po, hindi ko puwitan nila kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na pader sinasadya. Utal ni Jack, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay mas lalong lumala ng pagdududa. Sino ang babaeng iyan? Nanginginig ang mga labi ni Jack. Pinulot ni Rico ang litrato. Tinitigan niya itong muli. Ang babae sa lar tiningnan niya ang litrato, pagkatapos ay tumingin kay Rico, at muling ibinalik ang tingin sa litawan at ang babaeng nasa harap niya. Impossible. Pero totoo. Sino to? Tanong Grato. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala di. Huwag kang magsinungaling sa akin, halos pasigaw na sabi ni Rico, hindi na napigilan ang sarili. Inya, itinaas ang litrato sa harap ng mukha ni Jack. Ang kaninang namumuong paghanga ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang mapait na pagdududa. Hagaw niya ang litrato mula sa kamay ni Jack. Tinitigan niya ito ng malapitan.
Hindi ko po alam, sagot ni Jack, umiiwas ng tingin. Huwag kang magposibleng hindi mo siya kilala. Magkamukhang magkamukha kayo. Kamag-anak mo ba sinungaling sa akin? Sigaw ni Rico, ang boses ay umalinggaw sa tahimik na opisto. Nanay mo ba to? Umiling-iling si Jack, umaatras palayo na ina. Magkamukhang magkamukha kayo. Ano to, lola mo? Para bang nasusunog siya sa tindi ng mga titig ni Rico. Hindi. Ang nanay kuya mo. O baka naman nanay mo. Sa pagbanggit ng salitang nanay, hindi ganyan ang itsura niya. Siguro kamukha ko lang talaga. Kamukha lang ita ni Rico ang isang kislap ng gulat sa mga mata ni Jack. Isang kumpirmasyong hindi nito sinabi pero malinaw na ipinahiwatig ng kanyang reaksyon. Napaatras si Rico, tumawa si Rico, isang tawang walang saya. Puno ito ng panunuya at galit. Tila nasusuklam. Kaya pala, sabi niya, dahan-dahan, habang pinuwag mo akong gawing tanga, Jacqueline. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Kaya agdurugtong ang lahat. Kaya pala ganoon na lang ang interes sa iyo ng papa. Ito pala. Kaya pala ganoon na lang ang interes sa iyo ng ama ko. Kaya pala bigla kang napala ang plano mo. Ang gamitin ang nakaraan para makapasok dito. Para makakuha ng pera. Promote. Planado to, di ba? Planado ninyo to ng pamilya mo. Hindi po totoo yan, protesta ni Jack. Sa wakas ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay. Hindi. Wala akong alam dyan, umiiyak na sabi ni Jack. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamasa. Hindi totoo, tumawa si Rico, isang tawang walang saya. Kung gimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong alam sa litratong yan. Ngayon ko lang yan nakita. Talaga, tanong ni Rico, dahan-dahang lumapit sa kanya anoon, bakit nanginginig ka? Bakit hindi mo ako matingnan sa mata? Sabihin mo sa ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. Sabihin mo sa akin, Jacqueline akin, Gna Reyes. Anong klaseng laro ito? Hindi makasagot si Jack. Nanginginig lang ang kanyang mga labi. Ang lahat ng lakas ng loob na ipinakita niya kanina ay now. Ano nang ginagawa mo dito? Anong kailangan ninyo sa pamilya ko? Pera, napalitan ng itsura ng isang taong nahuli sa akto. Para kay Rico, ay ito ba ang plano ninyo? Gamitin ang lumang relasyon na to para makakuha ng perayon na ang pinakamatibay na ebidensya. Ang babaeng ito ay hindi lang isang simpleng oportun sa amin. Ang mga akusasyon ni Rico ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ni Jack. Angista. Isa siyang bihasang manloloko. Umalis ka na, malamig niyang kaunting pag-asa at respeto na nagsimulang mamuo sa puso niya para sa lalaking ito ay biglang nadurogos. Bago pa magbago ang isip ko at kalagkarin kita palabas dito. Wow! Ang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan ay hindi ang kasamahan niya sa trabaho, kundi ang imik na kinuha ni Jack ang kanyang bag tumakbo siya palabas ng opisina, di aroganting sihi, mula sa unang araw, mas masahol pa. Wala kang karapatang iiwan si Rico na mag-isa, hawak ang litrato na tila isang sumpa. Tinitigan pagsalitaan ako ng ganyan, sabi ni Jack, pinipilit na maging matatag sa kabila ng niya ang nakangiting mukha ng kanyang ama sa larawan at sa unang pagkakataon, naramdaman nanginginig ng kanyang boses. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Wala kang alam sa buhay niya ang isang matinding galit dito. Galit dahil sa pagiging isang matandang sentimental na nagpapaloko sa isang babako. Wala kang alam sa mga paghihirap namin. At wala rin akong pakialam, sigaw ni Rico yung halatang may masamang intensyon. At galit sa sarili niya. Dahil sa isang sag, itinapon ang litrato sa mesa. Ang tanging gusto kong malaman ay kung ano ang plano ni Nilit, sa loob ng ilang oras naniwala siya. Naniwala siya sa kabutihan ni Jack. Oh! Dahil hindi ako papayag na maloko ninyo ang ama ko. Hindi ako papayag na. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagok para kay Jack. Ang bawat pagpasok niya sa opisina ay tila isang paglalakad sa gitna ng nagbabagang mga uling. Ang mga bulungan ng mga katrabaho niya ay naging mas malakas, mas mapanghusga. Ang tingin ni Rico sa kanya, sa mga bihirang pagkakataon na nagkakasalubong sila, ay puno ng yelo at pagkasuklam. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-iwas sa kanya ni Don Alfredo. Hindi na siya kinakausap nito maliban na lang kung tungkol sa trabaho. Wala na ang mga ngiti.
Wala na ang mga tingin na puno ng pag-aalala. Tila isang malaking pader ang biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa at alam ni Jack kung sino ang nagtayo noon, si Rico. Gabi-gabi, umuuwi si Jack na